So yun. Inyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po na kay Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Ruel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at lalong-lalo na po ang ating mga Kalingap Partners. Ayan po, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, disclaimer lang po, kung kayo po ay nauumay na sa pagko-content natin dito po sa mga nangwakwak kay Rina ay pwede nyo na pong i-skip ang video na ito dahil po itong video ito ay patungkol po ito sa mga content creator na nagre-represent at nagko-content kay Rina na ang mandato po natin ay kalampagin sila at ipamulat sa kanila na ang kanilang mga ginagawang pagko-content kay Rina ay hindi po gumaganansya ng positibong di ba? Positibong implikasyon para po sa community nila. Bagkus ay nagki-create po ito ng negatibong impresyon sa kanila dahil po wala po tayong nakikitang improvement dito po sa mga nangyayaring plano di umano nila na pagpapagamot kay Rina, no? Ito po'y mandato namin bilang isang reactor na ipamulat sa inyo kung ano po yung ginagawa nila na di umanong pagtulong doon sa bata na kung saan ay wala naman po tayong nakikita. At alam ko po, may mga nagko-comment sa atin na wag na daw po nating gawaan ng reaksyon. Ito nga pong content creator na ito, itong si Rowenim, dahil po pinapasikat daw po natin siya, mga kalingap at kabagis, no? Well, hindi po ganun ang ating interpretasyon dito, no? Yes, nandun na po tayo sa puntong nakikurious yung mga ibang supporters na silipin ang kanyang channel at panoorin kung ano man ang mga alleged update na ibinibigay niya na wala naman pong sustansya or wala pong substance, no? Yung ibinibigay niyang update regarding dito kay Rina. Doon pa lamang po sa pagkukontent ng pagbibigay di umano ng update kay Rina ay gumaganansya na siya, di ba? Nagkakaroon na siya ng views and at the same time ay may naliligaw na nagsusubscribe sa kanyang channel, no? Normal lang naman po yan sa isang content creator na siyempre, kung ano yung trending at nakikita niyang nagkakaganansya siya sa pagkakaroon ng views ay siyempre po aaraw-arawin po yan. Di ba? Mga halingap at kabagis, no? Ganyan po dito sa platform na ito. Di ba? Gagamitin ng isang bagay para magkaroon ng views. Yun po yung pandon. Yun po yung sabihin na nating sad reality ng isang content creator at isang mga reactor na katulad po namin, no? Hindi naman po ako nagmamalinis, mga kalingap at kabagis, di ba? Dahil syempre, pag kinontent ko ito, ay magkaka-views din po ako. Pero, mga kalingap at kabagis, no? Sa pagkakaroon ng views and at the same time, ay binibigyan natin ng kaliwanagan, no? Yung mga individual na naligaw ng landas at sumama sa grupo na akala po nila ay magiging malaki ang impluensya sa pag-develop or sa paggaling po ni Rina. At ito na nga po, mga kalingap at kabagis, no? Reactionan natin yung pong bagong video upload niya. At tignan po natin, mga kalingap at kabagis, kung talagang kung tutuusin kahit naman noon, no? Yung mga ibang video upload niya, wala po ako nakikitang sustansya sa kanyang pagko-content. Pero tignan natin, mga kalingap at kabagis, no? Kung sa pagkakataong ito ay may sustansya na yung kanyang content na di umano'y sa resibo naghahanap daw po, no? Ang mga viewers, nasaan ang resibo ng Saint Luke, bakit hindi ipakita, di ba? Kaya tignan natin, mga kalingap at kabagis, kung may sustansya na naman itong panibagong upload ni Rowenim or si Rowena na sinatawag nga po ni Madam Bopi, no? So ito na po, mga kalingap at kabagis, simulan na po natin. Let's start. Ay, 32,100 na, di ba?
Lumalaki ang kanyang channel dahil po sa pagko-content kay Rina, di ba? Okay lang yan, di ba? Nagamit si Rina para magkaroon ng ganansya ang kanyang YouTube channel. Let's admit to the fact, di ba? Hello everyone! Welcome back sa ating munting channel. For today's video ay pag-uusapan natin ang mga sari-saring reactors na talaga namang naghahanap or hinahanapan si Mama Melanie o di kaya ang ating 1 million sponsors ng mga resibo kung gaano nga daw katotoo na ipinapagamot na si Rina sa Okay. Mga reactors na naghahanap ng resibo. Kung una sa lahat ay ginawa ninyong pribado yung pagpapagamot kay Rina, di ba? Alam naman natin public figure si Rina nung nasa kalingap siya. Kung talagang taus-puso ang inyong pagtulong doon sa bata at gusto po ninyo ng isang tahimik na pagtulong, Madam Rowinim, kung gusto ninyo ng isang tahimik na pagtulong at alam naman po ninyo na sa ginawa ninyo na pagsuporta kay Nanay Melanie para makuha ang kanyang anak, ay marami pong mga netizens ang magre-react dyan. Diba? Alam ko, dumaan sa dumaan sa pag-iisip nyo yan, na pag isinapubliko ninyo yung plano ninyo, ay talagang puputaktihin kayo ng viewers. At syempre, yung mga solid, ito masasabi ko po, no, mga solid na sumusuporta kay Rina na wala sa community ninyo dahil naniniwala sila na mas maganda pa rin ang kinabukasan ng bata sa kalingap, ay naghahanap ng katibayan ng inyong pagtulong. Kasi unang-una sa lahat, kayo rin ang naglabas. Sa channel mo rin napanood na ang planong Saint Luke na yan ay mangyayari. Diba? Sabi noon, 1718. Tapos naging katapusan. Tapos naging belo. Ngayon, may picture sa harapan ng clinic ng Saint Luke sa Bonifacio Global. Siyempre ngayon, ang hahanapin ng viewers, ano ang katibayan na nakapagpa-check up na siya sa Saint Luke. Kahit sino po, no, mga kalingap at kabagis ay pwedeng pumunta doon sa harapan na kung saan nagpa-picture si Rina at magpa-picture din po. Tama po ba ako o mali? Diba? Kung gagawaan nyo ng style para lamang po manahimik ang mga viewers sa ganong pagpapapicture sa harapan ng isang ospital, ay hindi nyo po mabibilog ang mga viewers, no? Matatalino po ang mga viewers, mga kalingap at kabagis, no? Ito, balik tayo doon sa sinabi ko kanina. Kung hindi ninyo isinapubliko yung plano ninyo, diba? Gumawa na lang kayo ng sarili ninyong GC at doon ninyo i-bandera lahat ng mga update ninyo, ay hindi po kayo marereactionan. Hindi rin po magko-comment ang mga netizens na naghahanap ng update dito po kay Rina. Kasalanan din po ninyo yan, di ba? In the first place. Bakit ninyo isinapubliko? Ibig sabihin, pag isinapubliko, ay may karapatan ng mga viewers na questionin yung legality or yung legitimacy ng pagtulong ninyo. Di ba? Sabi nga ng iba, mas magandang tumulong kung busilak sa kalooban at tahimik. Yun po yung pinaka-condon, pinakasusi, pinaka-main ingredients para sa isang tahimik na pagtulong. Kung gusto lang naman po ninyong tumulong talaga, di ba? At saka kung ako yung 1 million sponsor, kung ako lang hindi ko na isasapubliko yung ganyang pagtulong na kung saan ay yung channel pa ninyo ang pipiliin para magbigay ng update sa mga members po ninyo na gustong allegedly tumulong dito po kay Rina. Kasalanan nyo in the first place kung bakit kayo pinuputakte ngayon ng mga netizens at ng mga reactors dahil ginawa ninyong public at pinag-uusapan ninyo in public yung pong, di ba, plano ninyo dito sa bata. Tulad ni Madam Rowin, mahilig mag-live, mahilig mag-update. Kung yung video ninyo, i-share nyo na lang, no? Pwede naman, may option naman dito sa platform na ito. Pag mag-live ka, only members, only subscribers lang ang pwedeng manood. Dapat ganun ang ginawa nyo kung gusto nyo ng tahimik, di ba? Tahimik na pagtulong kay Rina. Pero, anong ginagawa? Sinasadya na isa publiko, di ba?
Para ano? Para magkaroon syempre ng views. So doon pa lang, pinagkakakitaan na rin si Rina. Tama po ba ako o mali? Pagpatuloy natin. Saint Luke. Bakit nga ba ano kaya ang point ng mga reactors na ito upang sa ganon ay busisiin ang mga kaganapan sa buhay ni Reyna sa ngayon? Hindi yung buhay ni Rina ang binubusisi ng mga reactors, Rowena. Ang binubusisi ng mga reactors ay yung plataforma ninyo doon po sa bata in regards po sa pagpapagamot sa St. Luke. Doon pa lang sa pagpapabelo, sablay na di ba? Yung bang pagpapabelo na yan kay Rina ay i-maintain ninyo on monthly basis? Aba, ang belo po ay sa high maintenance na beauty regimen, di ba? Yung mga may kakayanan lang financially ang halos nakaka-afford kay belo. Kaya nyo bang i-retain yan in monthly basis o isang beses lang para ma-experience? Di ba? Sa murang edad ni Rina na kung saan ay hindi niya pa kailangan ng mga ganitong klase ng skin regimen, ang kinis-kinis ng mukha ni Rina. Bakit kailangan pang dumaan sa ganitong klase ng procedure? At hindi natin alam, di ba? Yung mga ipinapahid ng mga cosmetics diyan po sa mukha ng bata ay magkaroon ng reaction sa kanyang karamdaman dahil umiinom po siya ng gamot. Alam po ba ng doktor? Diba? Alam po ba ng doktor ni Rina ang plano ninyong pagpapabelo? Dahil kung siyempre sa iniinom niyang gamot ay may magkokontradict sa mga kemikal na ipinapahid sa kanyang mukha, ay, diba? Baka makapag-trigger po yan ng kanyang panic attack ika nga, no? Pag siya po ay sinusumpong ng kanyang karamdaman. Masabi lang na nakapagpabelo, eto, di ba? Pinabelo nila. Kumbaga parang ayaw nilang napag-iiwanan si Rina dito po sa ikinukumpara nilang palagi mga angels ni Kalingap Rab. Ayun yung sigaw ng mga ibang members ng community na ito na umalis din sa Kalingap at sinuportahan itong si Rina, di ba? Napag-iiwanan daw si Rina ng mga angels at hindi daw po nagagawa ni Rab yung pong ginawa nilang pagpapabelo. Diyos mio Marima. Napakababaw na dahilan. Ay nako. Kayo ang tatanungin, sana po ay makapag-iwan kayo ng inyong mga komento at inyong mga opinion upang sa ganon ay sana maliwanagan ang pag-iisip ng mga reactors na ito o mga... Matagal nang maliwanag ang pag-iisip ng mga reactors simulat sa poll na nire-reactionan nila yung pong pagwawakwak na ginawa po ninyo kay Rina. Bakit ko po nasabing pagwawakwak? Diba? Although hindi kayo direkta na sabihin na natin kumuha kay Rina, pero kinasangkapan po, no? Kumakasangkapan kayo ng isang individual in behalf of Nanay Melanie para makuha po ninyo yung bata. Dahil alam po ninyo na hindi po mahahabol ng Kalingap ang kustodiya ng bata dahil po ang kumuha ay yung pong biological mother. Diba? Supporters ni Reyna na talaga namang against sa pagpapagamot or sa pagkuha nga ni Mama Melanie upang ipagamot sa St. Luke si Reyna. Napakaraming mga spekulasyon na nagkalat sa social media, ngunit ganun pa man palagi ko pong sinasabi na sana ay mag-ingat po tayo at manatili po tayong matatag at sana po ay kilatisin po muna nating maigi bago natin i-click ang ating mga pinapanood kung sila ba ay legit na nagmamahal sa ating dalaga o gumagawa lamang po ng kanilang mga kuro-kuro at walang katotohanan upang mag-provoke o mang-bash kay Rina. Hindi po si Rina ang binabash dito. Once again, ang binabash po dito ay yung sistemang ginagawa po ninyo sa bata, kung paano po ninyo sabihin na nating pinagpapasapasahan, kung paano ninyo pinapaasa yung magulang na yung pong gamutan na yan ay magtutuloy-tuloy. Diba? Uulitin ko, kung ipinribate nyo na lamang po yung pagtulong na yan, wala yung mga ganitong update sa channel mo, Rowiname,
wala pong issue. Tahimik, 'di ba? Walang question. Kasi kino-content mo rin 'di ba? Ikino-content mo araw-araw sa channel mo itong si Rina para ano, 'di ba? Kung isusuma total, ito mag-real talk tayo dito, Rowinim. Kung isusuma total lahat ng mga video views sa channel mo in regards kay Rina ang content mo, magkano na ang kinita mo? Yun ang dapat mong sagutin. Magkano na ang kinita mo kay Rina sa pagko-content mo sa channel mo? Simulat sa pool. Way back how many years? 1 year? 2 years? I-check mo yung channel mo. Kung ilang daang libo na views ang kinita mo kay Rina sa pagko-content sa kanya. Saka mo sabihin kung sino ang kumita kay Rina. O sa mga iba't ibang reactors na solid na sumusuporta kay Reyna. Bago nating ipagpatuloy ang video na ito, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng bago nating subscribers, sa mga nagla-like, nagsha-share ng ating videos, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana po ay maisama nyo ang aking munting channel. Maraming salamat in advance. Subscribe nyo daw po kung gusto ninyo. Maraming salamat sa mga patuloy nagtitiwala. Maraming salamat dahil hindi nyo po iniiwan ang ating munting channel. At syempre gusto ko rin pong i-shoutout ang lahat ng mga iba't ibang grupo, lahat ng mga solid Reyna vloggers dyan. Maraming solid Reyna vloggers, ikaw lang nakikita ko nag-upload. Sino pa? Si Hasa. Oh. Ayan, isa rin yan, di ba? Na nagko-content, nagbibigay ng update dito kay Rina. Halos dalawa lang kayo na kumbaga ano yung sabi mo sa akin noon? Kotang-kota na kay Rina, 'di ba? Tsaka ano pa ba yung tawag ng mga mo sa akin? Ng mga ibang kagrupo mo? Si Jubilita. Ayan. Si Jubilita na kung saan ay talagang pag nakasilip ng pagkakataon para diretsuhin or ituwid ang inyong sistema sa pagtulong sa bata, ay syempre po gagawan po natin ng paraan yan. Si Jubilita lang po ang gumagawa niyan. Salamat mga individuals at mga walang sawang supporters, senior citizens, mga OFWs, at lahat-lahat na talaga namang hindi nagsasawa araw-araw upang panoorin ang kwento ng buhay ng ating dalaga. Kaso halos wala ka namang maibigay na magandang update kay Rina. 'Di ba? Kino-content mo na nga, pinagkakitaan mo na nga si Rina sa araw-araw na pagbibigay mo ng update, pero wala pa ring kasusta-sustansyang update yung ibinibigay mo sa mga viewers mo at sa mga community mo diyan sa grupo ninyo. 'Di ba? Hindi ko na po ipagpapatuloy, although malapit na sana matapos to dahil 3 minutes video, pero kahit ako mga kalingap at kabagis ay nawawalan din po ng gana na alam nyo na, reactionan yung ganitong pagbibigay ng update dito po kay Rina, mga kalingap at kabagis. No? Ito, Rowinim, kung mapanood mo to, no? Payong kwan lang. Payong sabihin na nating kapwa content creator. No? Diba? I-set aside natin yung pagiging content creator mo. Aminin na natin, kumikita ka sa pagbibigay ng update kay Rina, kumikita yung channel mo, nagkakaroon ng revenue. Pero ito, I challenge you, Rowinim, no? Tina-challenge kita. Kung talagang solid yung pagtulong ninyo, di ba? May sabihin na nating sincerity yung pagtulong ng grupo ninyo dito kay Rina. Huwag mong i-content. Dalawa kayo ni Hasa. Huwag niyong i-content. Tatagal kaya kayo na hindi niyo i-content si Rina? Total, may mga GC naman kayo, di ba? Na binuo din ninyo. Doon niyo i-update ang mga members ninyo. At kung magla-live ka, huwag mo i-public. One lang. Members and subscribers only lang ang gawin mo. Kung nagawa mo yan, at yung sabihin na nating pag-upload mo ng update channel mo for members only or for subscribers only, aba, bibilib na ako sa iyo na sincero nga yung pagtulong mo diyan po sa batang yan, kay Rina. Pero hanggat hindi mo ginagawa yan, Rowinim,
Hindi ka titigilan ng mga reactors, mga kapwa ko reactors. Hindi ka titigilan. Hanggat hindi nila nakikita yung solid or yung totoong pagtulong ninyo sa bata. Na hindi lang pag content lang at ina-upload sa channel ninyo. Pag napatod mo to, Rowan Name, I do challenge you. Gawin mo yan kung talagang sincere ang pagtulong ninyo sa bata. Huwag mong gawing content si Rina or kung anumang topic na patungkol kay Rina kung talagang sincero ang pagtulong ninyo. Para manahimik na yung mga bashers na pinuputakte yung mga video upload mo sa comment section. Diba? Para titigil na rin kaming mga reactors kasi wala kaming makikitang update. Diba? Wala kaming makikitang mga pinopost na mga picture dito po sa platform na ito. Nagagawan po namin ng reaction. Challenge accepted o hindi? Pag hindi mo na kaya, ibig sabihin, hindi sincero ang pagtulong mo sa bata. So yun, mga kalingap at kabagis, ano sa tingin ninyo? Kaya-kaya ni Rowan Name na hindi i-content si Rina? Well, tignan natin. Abangan natin ang susunod na kabanata. So yun, mga kalingap at kabagis, hanggang dito na lamang po ang ating reaction video for today. Maraming salamat at we do hope na sana po, no, mga kalingap at kabagis, no, mahimasmasan po ang mga napasama dito po sa community nila or sa grupo nila na mag-isip din po kayo, di ba? Mag-isip din po kayo kung talagang tama po ba yung grupong nasalihan ninyo, mga kalingap at kabagis. So yun, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official, no? So hanggang dito na lang. Once again, Jubilito TV Official. Proud member po ng team ko Osot ng Karepa Year 2024. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!